Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1726, nagiging isang sinaunang puno. Si Lin Feng ay nakaupo sa kanyang bagong bangka, lumilipad sa itaas ng mga ulap na may hindi kapani-paniwalang bilis. Minsan, may dumaan malapit sa kanya, pero hindi sila nag-uusap. Kahit na ang bangka ay napakabilis, kakailanganin pa rin ni Lin Feng ng ilang sandali bago makarating sa banal na lungsod. Kaya naman, hindi siya nagmamadali. Nasiyahan siya sa mga tanawin ng dakilang mundo, medyo nakaka-relax. Pagkalipas ng ilang araw, bumaba si Lin Feng mula sa langit patungo sa isang malaking lungsod. Kahit na hindi ito kasing laki ng vast celestial ancient city, mas malaki ito kaysa sa Goldfire City. Nanatili doon si Lin Feng ng isang araw at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay. Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalaki, ngunit gaano nga ba ito kalaki? At gaano karaming tao ang naroon sa mundo? Ano man ang modernong sinaunang angkan o sinaunang banal na angkan, noong unang panahon, ang mga angkan ay nilikha dahil sa isang walang katulad na cultivator. Ang ancient holy clans ay nilikha ng napakalakas na cultivator. Sa makatuwid, hinahangaan ng mga cultivator ang mga malalakas na tao at nais na maging mas malakas, at sa paglipas ng panahon, mas maraming malalakas na cultivator ang lumitaw sa mundo. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang malalakas na cultivator ay nagsimulang likhain ang mundo tulad ng alam ng mga tao ngayon. Hindi mabilis na lumipad si Lin Feng, ngunit wala rin siyang masyadong break sa kalsada. Si Lin Feng ay nakatayo sa isang field. Nilinggan niya ang paligid. May damo sa lahat ng dako, ito ay puno ng sigla. Buhay. Si Lin Feng ay mukhang kalmado, payapa, at relaxed. Ang lakas ng buhay, ang buhay ay kabaligtaran ng kamatayan. Tao, hayop, damo, 10,000 bagay ng nilikha, lahat ay gawa sa buhay. Bulong ni Lin Feng. Sa paligid niya, ang mga damo ay nagsimulang gamulong sa mga alon habang ang isang nakakatakot na hangin ay tumaas. Nagpakita ang mga naglalakihang ulap sa kalangitan. Gayunpaman, ang mga ulap na iyon ay mukhang kakaiba, dahil sila ay puno ng mapanirang enerhiyang buhay, lakas ng kalpa. Paano magiging buhay ang kalpa at ang kosmikong enerhiya ng buhay? Naisip ni Lin Feng, habang nakatingin sa ulap sa kalangitan. Bukod sa enerhiya ng buhay, lahat ng iba pang enerhiya ay maaaring maging kalpa, ngunit ang enerhiya ng buhay ay hindi dapat mapanira, kaya ano ang mali sa ulap na ito na naglalaman ng lakas ng kalpa? Ang buhay kalpa cloud ay gamulong sa mga alon. Inisip ni Lin Feng kung ang lakas ng kalpa ay pareho o hindi. Ang kakilakilabot na buhay na cosmic energies ay nagkondense at bumaba mula sa langit, binomba ang katawan ni Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng ang isang walang katapusang sigla na sumalakay sa kanyang katawan at damaloy dito, at nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga enerhiya ay umalis sa kanyang katawan at naging isang sinaunang puno. Napakalakas ng lakas ng buhay. Buhay kalpalakas bagaman. Isip Lin Feng, tumatawa. Siya ay napapaligiran ng buhay kalpalakas at pakiramdam mabuti. Napakaganda ng tanawin sa paligid, puno ng buhay. Boom! Mas marami pang kalpa cosmic energies ang bumalot sa katawan ni Lin Feng, ngunit hindi siya nito nagawang saktan, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas. Naramdaman ni Lin Feng na ang lakas ng buhay ay nagiging mas mapang-api, gayunpaman. Biglang naramdaman ni Lin Feng na ang kanyang dugo ay nagsisimulang kumulo na parang apoy at ang mga dragon ay umaatungal. Nagsimulang manginig ang lupa at langit. Biglang kumislap ang mga mata niya. Majay, gising na ba ang dragon ko? Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng matatalim na ilaw. Noon, nang ang mga uwak ay huminga habang bumababa ang buwan, natanggap ni Lin Feng ang embryo ng dragon at dugo ng dragon. Nangako siya na palalakihin niya ang sanggol na dragon, at ngayon ay nililinas ng enerhiya ng buhay ang kanyang katawan at ang dragon ay umaawit. Kumukulo rin ang dugo niya. Ang dragon embryo ba ay mapipisa sa wakas? Nang binomba ng ikatlong alon ng sigla kalpa ang kanyang katawan, lumitaw ang mga ilaw ng dragon sa paligid ni Lin Feng, na nakasisilaw sa kanya. Naging lantian ang damo at mas malakas ang hangin. Ang mga enerhiya ay umabot sa langit. Pagkatapos, ang lakas ng kalpa ay dahan-daang nagsimulang kumalat. Tumingin si Lin Feng sa langit at ngumiti ng walang pakialam. Napapaligiran pa rin siya ng damo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritu. Unti-unting lumitaw ang kanyang mundo sa isang pahina doon. Ang lakas ng buhay ay maaaring lumikha, naisip ni Lin Feng, na nakangiti sa kanyang sarili. Sa maliit na mundo ng kanyang espiritu, isang celestial ancient tree ang lumitaw at tumubo sa kanyang katawan, ang mga ugat ng puno ay nakaugnay sa mga ugat ng iba pang mga puno. Sa loob, wala nang Lin Feng, kundi isang kagubatan. Isang sinaunang kagubatan, na may sinaunang puno. Sa di kalayuan, naramdaman ni Lin Feng ang buhay na enerhiya ng kalpa. Ang ilang mga tao sa malayo ay nakakita ng ilang nakakasilaw na ilaw sa kalangitan at nanginginig. Nakakatakot ang lakas ng buhay. May nakalusot ba sa Huangqi layer gamit ang lakas ng buhay? Gayunpaman, naramdaman nila na ang langit ay galit na galit. Nang linisin ng cosmic energies ang katawan ng cultivator, hindi ganoon ang hitsura. Naramdaman ng ilang taong mas malapit ang buhay chi at nanginginig. Nakakakilabot. May ilang mapatla at itim na kulay din sa mga ilaw, at parang may dragon sa loob. Hindi pa sila nakakita ng isang bagay na nakakagulat at nakakatakot na gaya niyan. Maraming tao ang umangat sa himpapawid.
Pagdating nila, wala silang nakita, isang kagubatan lang. Mayroon bang nakakatakot na cultivator ng buhay dito? Naisip ng karamihan. Maraming tao ang umalis. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nanatili roon at nagsimulang maghanap ng isang bagay sa kagubatan, na iniisip na marahil ay may mahalagang mga kayamanan doon. Hindi na ba ako kalayuan sa banal na lungsod, at nakakagulat na ang isang mahinang cultivator ay narito sa ligaw? Inisip ng karamihan ng mga taong naghahanap ng kayamanan. Nakapagtataka, ang mga mahihinang taong iyon ay napakabata din, mga 15 hanggang 16 taong gulang, at sila ay nasa Zuan-Chi layer, ang isang sanggol ay nasa Ling-Chi layer. Hindi nakakagulat na naghahanap sila ng gamot dito, ang lugar na iyon ay puno ng siglachi. Ang ilang mga halamang gamot ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Siguro maaari silang gumamit ng mga halamang gamot upang maging mas malakas. Inisip ng maraming tao ng hindi maganda. Brother, hinahamak tayo ng taong iyon. Ang sabi ng isang kabataang babae sa isang binata. Hindi nila naiintindihan ang alchemy. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanila. Walang pakialam na sagot ng binata. Nang maghanap siya ng mga halamang gamot sa kagubatan kasama ang mga matatanda, marami rin ang humahamak sa kanila. Sanay na siya. Talaga. Mababago natin ang lahat gamit ang ating mga halamang gamot at gayuma. Mabagal na nagmature ang mga grand talents, hindi lang nila alam iyon. Sang-ayon ng dalaga na may matangkad na ngiti. Sige, ituloy natin ang paghahanap ng halamang gamot, baka makakita tayo ng dragon vein herb. Udyok ng binata. Ang lugar na ito ay hindi kapanipaniwala at puno ng maraming uri ng mga halamang gamot. Magagawa nilang gumawa ng mahusay na mga potion. Ang dakot ng mga tao ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga halamang gamot. Kahit na mababa ang kanilang cultivation level, medyo matigas ang ulo nila. Tumingin sila kung saan-saan at nakakita ng ilang halamang gamot. Brother, kakaiba ang sinaunang punong iyon. Malakas na itinuro ng dalaga. Lumapit din ang iba para tingnan ang sinaunang puno. Nagulat sila. Mukhang kakaiba talaga. Kahit na naglalaman ito ng buhay, iba rin ito sa puno. Sabi ng isa sa mga binata. Tumango naman ang iba. Naramdaman nila na iba ang punong iyon. Brother, mahalaga kaya ito? Masiglang tanong ng dalaga. Hindi natin ito pwedeng sirain. Kailangan nating bunutin at ibalik sa angkan. Sabi ng dalaga. Ginamit ng grupo ang kanilang buong lakas para mabunat ang puno. Anong nangyayari? Hindi ko mailagay sa singsing ko. Nagsumpa ang binata, natulala. Kakaibang puno, hindi niya ito mailagay sa kanyang singsing. Namangha siya. Di bale, ibalik natin sa clan. Maaaring ito ay mahalaga. Mungkahi ng dalaga. Tumango ang iba at bumalik sa kanilang angkan. Hindi nila akalain na ang punong iyon ay kakaiba. Kawawang Linfeng, nasa panaginip siya at hindi niya alam na ang punong nilikha niya ay kinukuha ng mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1727, Tribo. Sa isang sinaunang tribo, ang mga tao ay mukhang ordinaryo at simple. Ang mga kabataan lamang ang may bagong damit. Sa sandaling ito, sa sinaunang tribo, bumalik ang ilang kabataang head na may dalang kakaibang puno. Kakaiba, ang buhay ng punong ito chi ay napakakapal, ngunit hindi ito mukhang puno at ang chi nito ay hindi nagkakalat. Anong pangkukulam ito? Tanong ng binata, sinusuri ang puno. Ikaw, maliit na brat, nananaginip ka. Napakahina mo, paano mo naiintindihan ang isang sinaunang puno na maaaring milyon-milyong taong gulang na? Maaaring ito ay isang immortal at maalamat na puno ng buhay. Sabi ng isang natatawa. Nagtawanan din ang lahat sa paligid. Ang tribo ay maingay. Sino ang nakakaalam? Siguro nga maswerte akong nakahanap ng punong ito. Sabi ng dalaga, sinubukan niyang magmukhang determinado ngunit alam niya na kung iyon ay isang mahalagang kayamanan, malamang na wala siyang magagawa dito. Paanong ang isang puno ng buhay ay napakadaling makuha? Narito ang mga matatanda. Tingnan natin kung ano ang iniisip nila. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ang ilang matatandang tao ay lumapit sa puno, hinihimok at hinipo ito. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay sumimangot at bumulong. Kakaiba. Anong kakaiba? Tanong ng iba. Ang buhay ng punong iyon chi ay napakasiksik at makapal, ngunit ang enerhiya ng buhay nito ay hindi gumagalaw na parang patay na. Kakaiba. Bulong ng matanda. Natigilan ng ibang matatanda at muling hinawakan ang puno. Sa katunayan, ang sigla nito ay hindi gumagalaw. Narinig mo na ba ang tungkol sa puno ng buhay at kamatayan? Tanong ng pinuno ng grupo sa iba pang matatanda, na umiling. Pagkatapos, bumalik ka at tingnan mo. Sabi ng matanda. Naglabas siya ng nakakatakot na lakas. Ang mga kabataan ay napakahina, ngunit ang mga matatandang lalaki na magkasama ay may nakakatakot na chi. Boom! Isang dambuhalang kamay ang bumagsak sa puno, at ang nakakatakot na lakas ay nabali ang puno. Isang silhouette ang lumipad at bumagsak sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Isa itong binata, malinis at makisig. Labis na inis si Linfeng, nilikha niya ang punong iyon para magsanay ng paglilinang, at nakakagulat na may hamarang sa kanya. Ang pinakamasama ay nasira ng matanda ang kanyang mundo sa pag-ataking iyon. Nang makita ni Linfeng ang mga taong nakatingin sa kanya na para bang isa siyang alien, inilibot niya ang kanyang mga mata. Gusto niyang pumatay ng ilang tao, ngunit malakas ang mga matatanda. Ang pagbabasa ng mga ito ay hindi magiging madali.
Sino ka at bakit ka napunta sa klan namin? Tanong ng matandang lalaki ni Linfang. Umiling si Linfang, labis na hindi nasisiyahan. Mister, nagsasanay ako sa ligaw, dinala mo ako dito, tapos inatake mo ako, tapos ngayon tinatanong mo ako kung ano ang ginagawa ko dito. Nakakatawa ka, ha? Mukhang nahihiya ang matanda. Sa katunayan, iyon mismo ang nangyari. Pakiusap gawin mo ang gusto mo, maliit na brat. May naisip lang ako. Sabi ng matanda na may pag-aalinlangan ng ngumiti, pagkatapos ay tumingin siya sa mga kabataan at nagutos. Pakisuyong isama ang ating bisita sa pamamasyal sa ating teritoryo. Masaya siyang ngumiti bago humakbang kasama ang iba pang matatanda. Sumimangot si Linfang at saka ngumiti nang walang pakialam. Nakakatuwa ang mga matandang iyon. Pero medyo kakaiba ang pagtawag sa kanya ng baby boy. Bumalik na ako. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Tumingon ng mga tao at nakita ang dalawang tao. Ang isa sa kanila ay matangkad at matibay, at ang nagsasalita ay mukhang mas matangkad, mas malakas, at mas mailap. Ha? Natigilan si Linfang nang makita niya ang nasa kanan. Bigla siyang bumangon sa ere. Napakamot ng ulo ang mas maliit na binata at napangiti nang makita ito. Linfang, hindi ka patay. Umubo si Linfang at inikat ang kanyang mga mata. Matagal na silang hindi nagkita. Masaya si Linfang sa kabila ng kanyang sarili. Hindi ka patay, bakit ako mamamatay? Binaril pabalik si Linfang. Paano namatay si Huang Fulong? Narinig ko ang tungkol sa iyong mga pakikipagsapalaran sa bahwang at iba pa at tungkol sa kung paano ka lumabas mula sa maliit na mundo. Buhay ka pa, nakakabilib. Natatawang sabi ni Huang Fulong, nakangiti at nakipagkamao kay Linfang. Nang magtama ang kanilang mga kamao, naramdaman ni Linfang ang matinding sakit sa kanyang kamay, ngunit sinubukan niyang huwag isipin iyon. Tumingin si Huang Fulong kay Linfang at nagtanong, Linfang, bakit hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi Layer? Napakatagal na panahon na ang lumipas, halos lahat sila ay nakalusot sa Huangqi Layer. Si Linfang ay mas matalino pa kaysa sa iba pang mga elit noon. Kahit na ang ilan sa kanila ay nakinabang mula sa kayamanan ng kanilang mga angkan, si Linfang ay dapat na nakalusot sa Huangqi Layer kahit man lang kasabay ng kanilang ginawa. Hindi ko kaya, sabi ni Linfang, nagkibit balikat at nakangiti. Huang Fulong, sino siya? Tanong ng mas malaking cultivator na kasama ni Huang Fulong. Yung iba nakatingin sa kanila ng kakaiba. Nakapagtataka, may kilala si Huang Fulong na kakaibang tao sa gitna ng kawalan. Dapat may mali. Kapatid ko, Linfang. Sabi ni Huang Fulong na may malawak na ngiti, pagkatapos ay sinabi niya kay Linfang. Linfang, ang tanga na tantay iyon. Ang tanga na tantay. Anong klaseng palayaw iyon? Ang pinakamagaling na tantay. Galit na sigaw ni Tantay. Mas dominante pa siya kaysa kay Huang Fulong. Pare-pareho lang, sa anumang kaso, ang iyong pangalan ay Tantay, medyo tanga, ngunit sapat na iyon. Patuloy ni Huang Fulong. Hindi nakaimik si Linfang. Tumingin siya sa malaking Tantay, na medyo nakakakot. Huang Fulong, kailan ka dumating sa dakilang mundo, at paano mo nakilala si Tantay? Tanong ni Linfang. Pagkaalis mo sa bahwang, maraming tao ang nagsimulang magsabi na ang banal na lungsod ay isang pekeng lugar, na tayo ay nakatira sa isang maliit na mundo. Matapos malaman ang tungkol doon, maraming tao ang nagsimulang umalis sa maliit na mundo, walang pumihil sa kanila na umalis. Narinig ko rin ang tungkol sa banal na lungsod at nalaman ko na ito ay umiiral. Pagkatapos, nagsimula akong maglakbay at nakilala ko si Tantay. Kahit na siya ay bobo, siya ay isang mahusay na manlalaban. Napakalaki niya. Nagpalitan din kami ng mga pananaw tungkol sa paglilinang at sinaktan niya ako, kaya pumunta kami dito upang gamutin ang aking mga sugat. Sabi ni Huang Fulong, medyo naiinis. Si Huang Fulong ay malakas at malaki. Malamang na masyadong mababa ang kanyang cultivation level, naisip ni Linfang. Habang lumipas ang mga taon, mas kakaunti ang pagkakataon mong talunin ako. Sabi ni Tantay kay Huang Fulong sa nakakainis ngunit pabirong paraan. Ito ay dahil mayroon kang mga medikal na kasulatan at gumamit ka ng maraming mga sinaunang table tasks mula sa maliliit na tribo upang palakasin ang iyong sigla, dugo, chi, buto at kaluluwa. Ang iyong mga dakilang talento ay dahan-daang nag-mature, at ngayon ikaw ay umuunlad ng mas mabilis at mas mabilis. Hindi patas ang buhay. Malungkot na sumenggol si Huang Fulong. Tumingin si Tantay sa kanya at sinabing, tutulungan din kita. Naunawaan ni Linfang na maaaring magkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng mga taong ganoon. Gayunpaman, kakaiba ang itsura ng mga kabataan tribo. Ang mga kabataan ay mahina at mukhang nakakaawa. Napakabata rin ni Tantay, marahil ay mas matanda sa ilan sa kanila ng 1 taon, at nakalusot na siya sa Huangqi Layer. Napaka-stable na ng kanyang cultivation. Para siyang isang napakalaking halimaw na may malaking sigla. Linfang, sa kasamaang palad, hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi Layer, kung hindi ay nakipaglaban ako sa iyo. Sabi ni Huang Fulong. Hindi pa niya natalo si Linfang, at sa tuwing magkikita sila ay gusto niya itong hamanin. Sige, wag na kayong mag-away. Nasaktan mo ba ang mga tao sa labas, kayong dalawa? Tanong ng matanda kay Tantay. Tumiti si Tantay, parang nahihiya. Mister, sa banal na lungsod, hinamak kami ng grupo ng mga bastard na iyon at hindi kami pinapasok sa universidad. Galit na galit kami, kaya nakipag-away kami sa grupo ng mga bastos na iyon.
Natalo ka, walang pakialam na sabi ng matanda. Iyon ay isang aksidente. Sagot ni Tantay na kinakabahan. Natalo ka at bumalik dahil gusto mong pagalingin kita. Napakawalan Gia. Biglang buntong hininga ng matanda. Ang kanyang chi ay nakakatakot, at maging si Tantay ay nanginginig. Isang grupo ng mga weirdo, sa isip ni Linfeng, pinagpapawisan. Lahat ng mga taong iyon ay kakaiba, maging ang mga matatanda. Ang walang kapantay na martial god, unang ito. Kabanata 1728, mga kasulatang medisina. Aksidente. Ipakita mo sa akin ang iyong mga sugat. Malungkot na sabi tanda. Siniyasat niya ang pulso ni Tantay at sumimangot. Ang lamig. Lakas ng cold hells yan. Nakilala mo ba ang apo ng Ice King? Tanong ng matanda ng Tantay. Hindi ko ginawa. Ito ay isang tao mula sa Snow Clan. Sagot ni Tantay, napakamot sa ulo. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang ulo at nagtanong. Dumating ang Snow Clan sa banal na lungsod. Talaga, ilang kabataan, hindi ka panipaniwalang mayabang. Malungkot na sabi ni Tantay sa kanya. Nagkaroon siya ng masamang alaala. Pero ang gaganda ng mga babae ng Snow Clan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Napangiti si Tantay sa naisip. Umikot ang mata ng matanda at sinabi. Nagsisimula ka ng mag-isip tungkol sa mga babae. Ang mga babae ng Snow Clan, syempre, ay napakaganda, ngunit hindi mo sila maaaring saktan. Malubha ang iyong mga sugat. Pupunta ako at maghahanda ng gayuma para sa iyo. Alam mo na ang gagawin. Huwag kang mag-alala, mister, pagalingin mo lang ang mga sugat ko, at pagkatapos ay bigyan mo ako ng gamot na maiinom ko sa iba't ibang pagkakataon. Ako na lang ang magdadala sa kanila. Nakangiting pagsang-ayon ni Tantay, na para bang isang magandang bagay ang masugatan. Hindi na kaimik si Linfeng, ngunit mas abala siya sa katotohanan na ang Snow Clan ay nasa banal na lungsod. Maliit na brat, pumunta ka rin dito. Sabi ng matanda kay Linfeng. Tumango si Linfeng at sumunod habang dinadala sila sa isang simpleng silid. Ito ay isang maliit na mundo, ngunit naiiba sa ibang maliliit na mundong nakita ni Linfeng. Ang maliit na mundong ito ay walang mga pavilion, ilog, lawa, o kagubatan, ito ay tiwangwang at walang tao. Gayunpaman, natatanaw nila ang mga halamang gamot sa di kalayuan, naglalakihang bukid, at ang mga cultivator na naninirahan sa mga kubo na may pawid. Ipinaalala nito kay Linfeng ang sinaunang panahon. Ang mundong iyon ay tila perpekto para kay Tantay. Nagsunog ng bulaklak ang matandang lalaki. Isang simpleng apoy, walang kaldero, walang espesyal na apoy. Linfeng, may napansin ka bang kakaiba? Tanong ni Huang Fulong kay Linfeng. Nasa tabi nila si Tantay. Matangkad siya na kahit nakaupo ay parang nakatayo. Kakaiba. Naisip ni Linfeng. Unang beses, ganun din sa akin pero sanay na ako ngayon. Ganyan ang mga sinaunang tribo, hindi sila sibilisado. Napakabihirang na ng mga taong maaaring magpagaling ng mga cultivator ng Ling Chi layer o Zuan Chi layer. Noong unang panahon, tinuruan sila ng mga ninuno kung paano magpagaling, mayroon silang lahat ng mga kasulatang medisina na may mga recipe at iba pa. At ang pinaka-hindi kapanipaniwalang bahagi ng kwentong iyon ay na maaari nilang maubos ang enerhiya mula sa iyong mga pinsala, na kung gayon ay mabuti para sa kanila dahil magagamit nila ang mga ito para sa iba pang mga layunin. Ito ay kakaiba. Paliwanag ni Huang Fulong kay Linfeng. Si Linfeng ay natulala. Isang sinaunang tribo. Ang tribong ito ay malamang na isang makapangyarihan. Sinasadya ba nilang masaktan? Tanong ni Linfeng. Tumango si Huang Fulong. Tama ka, ang mga taong iyon ay nag-aaway araw-araw at nasasakitan, pagkatapos ay gumaling at lumalaban muli. Iba ang dugo nila sa mga tao sa labas ng mundo. Hindi nila ginagamit ang mga bagay na ibinibigay nila sa mga sanggol upang pasukin sila sa Tianqi layer tulad ng mga tao sa labas ng mundo, gusto nilang magsanay ng dahan-dahan, at maging mas malakas ng hakbang-hakbang. Kapag naramdaman nilang handa na sila, magsisimula silang magsanay ng paglilinang at pagkatapos ay bigla silang lumalakas sa bilis ng liwanag. Napatingin si Linfeng kay Tantay. Kaya pala medyo kakaiba ang Tantay na ito. Nakikita ko, ngunit gumagamit ba sila ng gamot upang magsimula? Tanong ni Linfeng kay Tantay. Talaga, tinitingnan namin ang antas ng paglilinang ng aming mga anak kapag sila ay mga 15 taong gulang, ito ang pinakamahalagang edad sa aming tribo. At pagkatapos ay sinimulan namin silang bigyan ng angkop na potion. Gaano man kalumaki, sa anong mga kondisyon, mahirap o mayaman, lahat ng mga bata ay pinalaki at maaaring baguhin ang kanilang katawan, dugo, kalooban, at kaluluwa. Mayroon kaming napakaraming potion dito para sa lahat. Ang dugo, ang mga buto, ang kaluluwa, anuman. Mayroon kaming mga pulbos, table tas, likido. Marami rin kaming buto. Ang ilang mga tao ay maaaring maging mga higanti, maraming mga tao ang pumili nito. Mula sa edad na 15, ang mga tao ay pinalaki ng angkan sa bawat aspeto. Paliwanag ni Tantay. Si Linfeng ay natulala. Naunawaan ng ilang tao sa gitna ng kawalan ng gayong malalalim na prinsipyo. Tiyak na sumang-ayon si Linfeng sa kanilang mga pamamaraan. Maaari silang magbahagi, ang kanilang lipunan ay halos perpekto. Wala silang kulang. Kapag nasugatan ka, ganoon din, pwede ka ring uminom ng pills. Ang problema ay mas gusto nating gumamit ng mga halamang gamot para gumaling kaysa lumakas.
Gusto naming masugatan upang mapalitan ito ng lakas at tapang. Ayaw naming umasa sa mga halamang gamot. Patuloy ni Tantay, na nakangiti kay Linfang. Pero hindi ko naiintindihan ang mga bagay na iyon na maganda, gayunpaman. Tanging mga matatanda lamang ang nakakaalam ng mga bagay iyon. Linfang, huwag kang mag-alala, syempre, sa tingin ko ang ating pilosopiya ay hindi ganoon kasama. Sa tingin ko din. Mahusay ang pilosopiya ng iyong grupo. Sumang-ayon si Linfang na may kasamang tango. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Tanong ni Tantay. Naiintindihan siya ni Linfang, ngunit si Tantay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Ilang bagay. Sagot ni Linfang, nakangiti. Sila ay nabibilang sa iba't ibang mundo. Ang pag-aaral tungkol sa kultura ng tribong iyon ay isang karangalan para kay Linfang. Linfang, ang tribong ito ay dalubhasa sa paglikha ng gamot. Tinulungan nila akong baguhin ang aking katawan. Kung hindi, hindi ako makakalusot sa Huangchi layer ng ganoon kabilis. Nakangiting sabi ni Huang Fulong sa kanya. Nag-away sina Tantay at Huang Fulong noon, napakagandang bagay at perpekto para sa kanya ang tribo. Nga pala, Linfang, hindi mo sinabi sa akin, paano ka napunta dito? Tanong ni Huang Fulong kay Linfang. Nagbiyahe ako saglit. Pumunta ako sa vast celestial ancient city, at pagkatapos ay papunta na ako sa Holy City at dinala ako ng mga taong iyon dito. Masayang tugon ni Linfang. Sinisikap niyang maging malinaw at maigsi. Pupunta ka rin sa Holy City. Malaki. Kapag naka-recover na tayo, sabay tayong pumunta doon, pero mas mabuting subukan mong makapasok sa Huangchi layer, lalo na kung gusto mong pumasok sa universidad. Napakaraming nakakatakot na cultivator at ilang kabataan na tinatawag na mga hari. Sa rehiyon ng madilim na gabi, ako ay lubhang mahina. Pag-amin ni Huang Fulong. Kumikislap ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng sigla. Linfang, ang mga tao dito ay mas malakas kaysa sa maliit na mundo, gusto ko dito. Ang rehiyon ay napakalaki, ang banal na lungsod ay isa sa 3 pangunahing lungsod. Siyempre may mga nakakatakot na cultivator doon, ang pinakamahuhusay na lahat ay lumipat doon. Masayang sinabi sa kanya ni Linfang, ngunit naiinip din siya. Gusto niyang makakita ng hindi kapanipaniwalang mga cultivator. Si Linfang, at marahil si Huang Fulong at ang iba pa, kung nanatili sila sa isang maliit na mundo, maaaring hindi sila nakapasok sa Huangchi layer dahil hindi angkop ang kapaligiran. Ngunit sa mahusay na mundo, mayroong higit pang mga posibilidad. Talaga, ang ilang mga tao ay nakakatakot na makapangyarihan. Mayroon ding mga hindi kapanipaniwalang magagandang babae. Patuloy silang hinahabol ng mga lalaki. At ang mga natatanging babae ay mayabang. Inis na sabi ni Huang Fulong. Naghahanap siya ng kasintahan. Panunuya ni Tantay. Tumahimik ka, malakas na sabi ng matanda. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Huwag kalimutan ang mga nakaraang aralin. Emph. Ungol ni Tantay. Walang nakakaalam sa labas na nandito ako. Hindi ako gumawa ng gulo. Champion daw ang bastos na yon. Nakakabaliw siya. Ayokong madamay ang clan. Bastos. Galit na sabi ng matanda. Tantay, narinig mo ba ang sinabi mo? Sabi mo ayaw mong madamay ang tribo. Huwag kalimutan ang tungkol kay Lingtian. Sa tingin mo ba hahayaan kitang mamatay? Lolo, hindi naman ganoon kaseryoso. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ako sapat para patayin siya, hindi ako lalaban sa kanya. Sabi ni Tantay. Ang pakikipaglaban sa taong iyon ay magiging napakahirap. Si Lingtian ay mula sa ibang tribo, natalo niya si Tantay. Ngayon, ipinroklama na niya ang kanyang sarili bilang isang champion at hinamak ang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1729, Kampiyon. Kampiyon. Nagtataka si Linfang. Ang ilang mga tao ay mga henyo, ang ilang mga tao ay may mga king katawan, ngunit ano ang isang kampiyon? Linfang, hindi mo alam kung ano ang kampiyon. Tanong ni Huang Fulong sa kanya. Ang alam ko lang tungkol sa mga king body. Sagot ni Linfang. Talaga, sa vast celestial ancient city, siguro walang champion, pero iba ang Holy City. Ito ay nasa gitnang bahagi ng rehiyon. Kahit sino pa ang kaharap nila, ang mga taong ito ay nagpapahayag ng kanilang sarili na mga kampiyon at hinahamon ang mga tao. Paliwanag ni Huang Fulong kay Linfang. Bueno, kung ang mga taong iyon ay mga kampiyon, patuloy nilang hinahamon ang pinakatanyag na mga henyo. Tanong ni Linfang. Siyempre, ang mga nagpapahayag ng kanilang sarili na mga kampiyon ay nakakatakot. Wala silang takot sa sinuman. Siyempre, mas malalakas ang iba sa kanilang mga kalaban at natatalo sila, at pagkatapos ay nagiging bagong kampiyon. Hanggat hindi sila namamatay, lumalaban sila upang humanga ang buong rehiyon. Si Huang Fulong ay tila napakasigla at tumawa ng malakas. Pangarap niyang maging champion. Nakita ko, naunawaan na ngayon ni Linfang kung ano ang mga kampiyon. Tila ang mga sinaunang tradisyon ay nagpatuloy sa mga panahon. Sinasabi ni Tantay na kailangan niyang maging mas malakas para mapatay ang kanyang kalaban, isang champion. Sige, kunin mo na. Utos ng matanda, binigay ang isang buong garapon na puno ng likidong gamot kay Tantay. Nilunok ni Tantay ang lahat sa isang kagat. Pagkatapos noon, ibinuka niya ang kanyang bibig at dumighay habang namilipit ang kanyang mukha. Ang inumin ay kakilakilabot. Pinuhin ng gayuma ngayon. Sigaw ng matanda.
Tumango si Tantay at ipinikit ang kanyang mga mata, nagsimulang baguhin ang gamot sa loob ng kanyang katawan. Kahit na ang antas ng paglilinang ng matanda ay hindi masyadong mataas dahil hindi pa siya naging isang mahusay na emperador, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi kapani-paniwala. Nagkaroon ng tiwala si Tantay sa kanya. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Linfang ang malamig na enerhiya na sumalakay sa kapaligiran. Tumingin siya sa pagtatasa ni Tantay. Isang nakakatakot na enerhiya ng yelo ang pilit na pinapalabas sa katawan ni Tantay. Napakaganda ng gamot na iyon para sa Tantay. Mabilis siyang gumaling. Naisip ni Linfang. Ang tribo ay nagsaliksik tungkol sa medisina sa napakatagal na panahon, mayroon silang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Maraming mga tao ang nangarap na magkaroon ng gayong mga potion. Guro, ang medicine scriptures marahil ay naglalaman ng nakakatakot na mga kasanayan, tama ba? Sabi ni Linfang sa matanda. Talaga. Ang mga doktor ng tribo ay lumikha ng maraming mga pamamaraan at kasanayan na kinasasangkutan ng medisina. Marami rin silang ginawang pananaliksik tungkol sa lakas ng hayop. Nalaman ng aking angkan na ang lakas ng hayop ay mabuti para sa iba't ibang bagay, at lalo na para sa mga taong tulad ni Tantay, na gumagamit ng mga pag-atake at kasanayan ng hayop. Para siyang leon, at kayang sirain ng leon ang mga bundok at ilog. Kung balang araw ay magkakaroon siya ng Lion King body, iyon ay hindi kapani-paniwala. Sagot ng matanda na hindi itinatago ang katotohanan. Mayroon din ilang mga tao na nagsasagawa pa rin ng lakas ng dragon, lakas ng elepante, mahusay na lakas ng rock, at iba pa. Mayroon kaming lahat ng uri ng mga tao at mga diskarte. Nakikita ko, tumango si Linfang. Ang mga animal powers ay perpekto para sa mga taong iyon, hindi nakakagulat na kumilos si Tantay na parang hayop. Nagpractice siya ng mga kasanayan at pamamaraan ng leon. Si Huang Fulong ay may malakas at brutal na katawan ng dragon, kaya ang aming angkan ay angkop para sa kanya. Kaya naman tinulungan namin siya. Sa kasamaang palad, hindi na siya ganoon kabata, at mahirap na ang pagbabago ng kanyang katawan. Sa lakas lang siya makakaasa ngayon. Malungkot na sabi ng matanda. Masayang ngumiti si Huang Fulong. Mabuti na rin, marami akong pakinabang dito. Mabilis din akong nakalusot sa Huangchi Layer. Kung hindi ako nakapunta dito, mas matagal pa. Siya nga pala, Linfang, baka matulungan kanyang makapasok sa Huangchi Layer. Potensyal. Nagtataka si Linfang, ngunit ngumiti siya at umiling. Hindi na kailangan. Hindi ako gumagamit ng gamot. Maraming beses nang nilinis ni Linfang ang kanyang katawan gamit ang lakas ng Deva Marakalpa. Sa bawat pagkakataon sa kanyang maliit na mundo ay binago na niya ang kanyang katawan. Ang mga epekto ay katulad ng mga pamamaraan ng tribong ito, ngunit ang lakas ng Deva Marakalpa ay mahiwaga. Ikaw. Sabi ni Huang Fulong, umiling-iling. Tumiti ang matandang lalaki kay Linfang, hindi madaling intindihin ang batang ito. Nakapagtataka, mahinahon siyang tumanggi. Mabuti. Sabi ni Tantay sa mga sandaling iyon. Mukhang ang saya-saya niya. Tumingin si Linfang sa kanya, pinakawalan ni Tantay si Lion Chi. Malakas talaga siya, napalakas siya ng gamot. Bumalik tayo sa banal na lungsod. Sa pagkakataong ito, umasa tayo na hindi mamatay ang tanga. Sabi ni Tantay. Inilibot ng matanda ang kanyang mga mata. Ikaw maliit na bastos, pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan? Madali kang magalit. Ayaw mong lumakas ako. Sabi ni Tantay sa matanda. Huwag kang mag-alala, pakiramdam ko pumayag ka na. Linfang, sumama ka sa amin. Ang banal na lungsod ay mas masaya kaysa sa mga tribo. Tara na at maglakbay. Deklare ni Tantay, na nakangiti kay Linfang. Tama, Linfang, sumama ka sa amin. Sabi ni Huang Fulong. Mukhang nasa sabik siya. Umiling si Linfang at ngumiti ng pilit. Ngunit ang pagsama sa kanila ay isang magandang ideya. Ang makasama ang dalawang kaibigan habang naglalakbay ay isang magandang bagay. Ang kanyang dalawang kaibigan ay pinaghahanap ng ilang mga tao, bagaman. Sa kanila, maaaring maging mapanganib ang sitwasyon. Tara na, sabi ni Linfang na may walang magawang ngiti. Ang galing. Sabi ni Tantay, pumalakpak sa balikat ni Linfang. Nagpaalam si Linfang sa matanda, at mabilis silang umalis. Sa labas ng mundo, sa itaas ng langit, mayroong isang bangka na may 3 tao. Naramdaman ni Tantay ang napakalakas na hangin na humahampas sa kanyang katawan at sinabing, Linfang, hindi ka panipaniwala ang bilis natin, makakatipid tayo ng maraming oras, makakarating tayo doon sa loob ng kalahating araw. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kabilis. Linfang, paano mo nakuha ito? Tanong ni Huang Fulong. Napaka-curious niya. Hindi pa nakalusot si Linfang sa Huangchi Layer, at nakakagulat na mayroon siyang isang nakakatakot na kayamanan. Malawak na Celestial Ancient City ay malayo sa banal na lungsod, kaya tinulungan ako ng isang elder at ibinigay ito sa akin. Madaling sagot ni Linfang. Sa lakas ng layer ng Zunchi, aabutin ka ng maraming edad upang maglakbay patungo sa banal na lungsod mula sa malawak na Celestial Ancient City. Sabi ni Tantay na tumango. Siya nga pala, Linfang, ang magagandang babae ng Snow Clan ay napakaganda at napakayabang. Dapat ba tayong pumunta at subukang humanap ng kasintahan sa kanila? Tumiti si Linfang ng pilit. Hindi nakakagulat na tinawag si Tiantay na tanga ni Huang Fulong. Nakalimutan lang ng lalaking ito ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Kalimutan mo na si Linfang.
Mas maganda pa ang asawa niya kaysa sa mga babae ng Snow Clan. Kung gusto mong gawin iyon, maaari kang pumunta at gawin ito sa iyong sarili. Sinabi ni Huang Fulong kay Tantay. Kehe, nagbibiro lang ako. Ngunit kailangan kong maghayganti sa taong nanakit sa akin. Malungkot na sabi ni Tantay. Naging mahirap para sa kanya. Sabi ni Huang Fulong. Ang Snow Clan ay komplikado upang harapin pa rin, pumunta muna tayo sa universidad. Talaga, huwag mag-alala para sa paghihiganti. Unang universidad, at pagkatapos ay titingnan natin kung maaari tayong mag-aral ng anumang bagay na kawili-wili. Sang-ayon ni Tantay. Lin Feng, hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi Layer. Mahihirapan kang pumasok sa universidad, napakahirap ng mga pagsusulit. Ang Huangqi Layer ay walang anumang garantiya, alinman. Paano na-reject ka noong huli? Bumagsak ka sa pagsusulit. Tanong ni Lin Feng. Ang bastos na yon. Noong huli, masyado akong tumingin sa babaeng yun at nag-away kami. Galit na sabi ni Tantay. Naiintindihan ni Lin Feng. Sabi mo gusto mo siyang maging asawa, nag-away kayo, normal lang. Sabi ni Huang Fulong. Tumawa si Tantay at masiglang sinabi. Hindi ka pa ba nakakita ng magandang babae? Sana magkaroon ako ng isa. Sige. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Anong uri ng pagsusulit ang kailangan nating upuan upang makapasok sa universidad? Mga laban, kung maaari mong labanan ang iyong paraan, pagkatapos ay makapasa ka sa pagsusulit. Iba't ibang pamantayan para sa mga taong may iba't ibang edad at antas ng paglilinang. Sagot ni Tantay. Tumanggo si Lin Feng, patas ang pagsusulit na iyon. Ano man ang katayuan sa lipunan ng tao, maaari nilang subukan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1730, Champion University. Ang banal na lungsod ay hindi ka panipaniwala, ito ay isang napakalaking lungsod, ngunit ito ay mukhang isang maliit na mundo. Marahil ay bilyon-bilyong tao ang naroon. Sa makatuwid, nakikita rin ni Lin Feng ang mga bundok, lawa at ilog sa abot tanaw sa mga naglalakihang gusali. May mga tao din kahit saan, ang ilan sa kanila ay nagsasaya sa mga parke. Sa banal na lungsod, lahat ay isang cultivator. Lin Feng, nakikita mo ba ang bundok na iyon? Tanong ni Huang Fulong, na nakaturo sa isang bundok. Ito ay napakalaki, may mga bangin sa paligid, matayog at tumatagos sa mga ulap. Lumilipad si Lin Feng at ang iba pa at kailangan pang itaas ang kanilang mga ulo upang tingnan ito. Iyan ang bundok Buddha, ang mga taong nagsasanay ng Budistang paglilinang ay nagpupunta doon sa mga pilgrimages. Mayroong 79,900 at 79 na hakbang upang makarating sa tuktok. Iyan ay isang paraan ng paggamit ng kaliwanagan para sa kanila. Sinasabing ang record para mapunta sa tuktok ay 3 taon, at ito ay isang taong matagal na ang nakalipas. Sabi ni Huang Fulong sa kanya. Si Lin Feng ay natulala. Napakahirap na pagsubok. 3 taon. Nangangahulugan ito na ang ilang mga tao ay maaaring mga ilangan ng 10 taon o higit pa upang makarating sa tuktok. Ang mga taong nagtagumpay ay napakadeterminado. Kung hindi, paano sila magiging hindi kapanipaniwalang mga Budistang cultivator? Bulong ni Lin Feng. 3 taon para umakyat ng hagdan para sa kaliwanagan. Hindi talaga gustong gawin iyon ni Lin Feng. At saka, 3 taon ang nakatala, maaaring tumagal pa. Mali ka, sabi ni Huang Fulong, na tinatawanan si Lin Feng. Hindi mo maisip. O, hindi maintindihan ni Lin Feng. Paano ako nagkamali? Matagal na panahon na ang nakalipas, napakakaunting mga tao ang dumating dito at mula sa alam ng mga tao, lahat sila ay naging mga dakilang cultivator ng demonyo, at hindi mga Budistang cultivator. Natatawang sabi ni Huang Fulong. Sumimangot si Lin Feng, hindi sila nagsasanay ng Buddhist cultivation, naging hindi kapanipaniwalang demon cultivator sila. Hindi inaasahang. Sa tuktok ng bundok, mayroon bang Buddhist school? Tanong ni Lin Feng. Bakit naging demonyo ang mga taong iyon kung sila ay mga Budista? Ito ay dapat na isang Buddhist na paaralan. Nakakatakot daw ang mga tao doon. Walang sino man ang nagdududa tungkol dyan, kung hindi, walang gagawa ng pilgrimage. Sabi ni Huang Fulong sa kanya. Hindi ka ba makakarating sa tuktok sa pamamagitan ng paglipad? Wala pang nakasubok. Huwag na huwag kang lalabag sa mga sinaunang panuntunan ng Budismo. Sabi ni Huang Fulong, umiling-iling. Napakakakaibang lugar. Sang-ayon ni Lin Feng na nakangiti. Tumingon siya at tumingin sa bundok. Sa kasamaang palad, hindi siya nagsasanay sa paglilinang ng Budismo, kung hindi ay susubukan niya. Ang banal na lungsod ay maraming misteryo. Sabi ni Huang Fulong, tumatawa sa pag-asa. Siya nga pala, maraming universidad sa Holy City, saan tayo pupunta? Tanong ni Lin Feng. Narinig na niya ang tungkol sa ilang universidad ngunit hindi niya alam ang mga pangalan nito. Sa Holy City, may 4 na universidad para sa iba't ibang major. Champion University, na nagsasanay sa mga tao na maging kampyon. Mahilig makipag-away ang mga tao doon. Ang Celestial Godly University ay kung saan nag-aaral ang mga tao ng mga espesyal na kapangyarihan. Ang sinaunang universidad ay nagsasanay sa mga tao na paunlarin ang kanilang makajos na kamalayan, napakalakas nila, kaya nilang sirain ang kalooban ng mga tao at mga bagay na tulad niyan. Ang Four Seasons University lang ang naiba, hindi nila binibigyang diin lalo na, iniisip nila na bawat disiplina ay mahalaga. Ipinaalam sa kanya ni Tantay.
Alin sa mga ito ang pinakamaganda? Tanong ni Linfang. Hindi sila may kukumpara, magkaiba sila ng layunin. Agot ni Tantay. Ang mga universidad na iyon ay matagal nang umiral sa banal na lungsod. Dahil iba-iba ang bawat henerasyon, iba't ibang universidad ang nilikha. Walang kompetisyon sa pagitan nila. Saang university mo gustong pumasok? Tanong ni Linfang. Na-curious siya. Ang mga taong ito ay mga mandirigma at may makapangyarihang pisikal na katawan. Baka gusto nilang pumunta sa Champion University. Hindi pa sigurado. Sagot ni Tantay, napakamot sa ulo at hindi siguradong ngumiti. Paano ka makakahanap ng girlfriend mula sa Snow Clan kung hindi ka sigurado? Tanong ni Linfang. Ang lalaking iyon ay nagsabi na siya ay nagkaroon ng problema sa isang babae mula sa Snow Clan noong huling beses kapag nakaupo sa isang pagsusulit. Mukhang nahihiya si Tantay, pero tumawa ito para pagtakpan. Siya ay kakaiba, naisip ni Linfang. Pagkatapos ay sinabi ni Huang Fulong sa mahinang boses. Hayaan akong magpaliwanag. Hindi mahalaga, Linfang, nasa Holy City tayo ngayon. Noong una na, nagpunta kami sa Champion University pero bumagsak kami sa exam, yun lang. Ayaw lang sabihin ni Tantay sa lolo niya ang tungkol doon. Pagkatapos, nagpunta kami sa Celestial Godly University at nakatagpo ng isang tao mula sa Snow Clan na nakalaban namin. Napangiwi si Linfang. Naintindihan na niya ngayon. Nahiya si Tantay, bumagsak siya sa exam ng Champion University tapos natalo siya sa isang miyembro ng Snow Clan. No wonder ayaw niyang sabihin sa lolo niya. Linfang, bumagsak kami sa pagsusulit ng Champion University, piliin mo, saang universidad tayo papasok. Sa anumang kaso ito ay tungkol sa paglilinang, magkakaroon ng mga taong makipag-away sa lahat ng dako. Sabi ni Tantay. Ang rehiyon ng madilim na gabi ay mayroong maraming natatanging kabataang lalaki na pumunta sa tatlong pangunahing lungsod upang magsanay, ang mga taong iyon ay karaniwang malakas na. Ang apat na universidad ng banal na lungsod ay malamang na nagpalaki ng hindi kapanipaniwalang mga talento. Gusto mong pumasok sa Champion University, di ba? Huling beses kang nabigo, gusto mo bang subukan muli? Tanong ni Linfang. Sige. Ang pagsusulit ay tuwing 3 buwan. Kung nabigo ka, maaari mong subukang muli. Ang huling pagsusulit ay 1 buwan na ang nakalipas. Kailangan nating maghintay para makapasok sa susunod na pagsusulit. Sagot ni Tantay. Ang Champion University ay perpekto para kay Tantay at Huang Fulong, sila ay tunay na manlalaban. Sila ay nabigo sa huling pagkakataon at 3 buwan ay hindi isang mahabang paghihintay para sa pagkakataon na maging mas malakas. Nag-aalala sila para kay Linfang na hindi nakalusot sa Huangqi layer. Sige, subukan nating muli ang Champion University. Tumanggo si Linfang. Sige, noong una, bagsak ako. Kahit na mag-aral pa ako sa ibang universidad, malamang bagsak din ako. Ang pinakamagandang pagkakataon ko ay subukan ang Champion University hanggang sa magtagumpay ako. Kung bumagsak din ako sa susunod, maghihintay na lang ako ng 3 buwan at saka susubukan ulit. Matigas na sabi ni Tantay. Nagtungo silang tatlo sa Champion University. Ang bangka ay napakabilis, at pagkaraan ng maikling panahon, nakita nila ang isang napakalaking campus, isang lungsod sa loob ng lungsod. Linfang, iyon ang Champion University. Ang mga tagalabas ay hindi makakapasok sa pamamagitan ng paglipad. Maging ang mga estudyante ay nakakalipad lamang sa 1,000 metro sa paligid ng lugar. Napakahigpit nila. Ipinaliwanag ni Huang Fulong kay Linfang. Naiintindihan ko, tumanggo si Linfang. Sikat na sikat ang lugar, kaya hindi nakakagulat ang pagiging mahigpit. Sa palagay ko ang universidad ay mukhang isang bansa sa maliit na mundo. Pagmamasid ni Huang Fulong na natatawa. Napakalaki ng campus. May mga bundok, lawa, at ilog. May mga historical na mains din. Talaga. Sa maliit na mundo, magiging Diyos ka, pero dito sa universidad. Sumang-ayon si Linfang, habang tumatawa. Napakaluma ng universidad na iyon, ang mga gusali ay napakahusay na napreserba kahit na. At mayroong ilang mahiwagang makasaysayang labi, tulad ng sa isang bansa talaga. Tara na. Si Linfang at ang iba ay bumaba sa lupa at dumating sa labas ng Champion University. Mayroong ilang mga tao na tumitingin sa universidad at nangangarap na balang araw ay makakapag-aral sila doon. Kailangan nating maghintay ng kaunti pang 2 buwan bago ang susunod na pagsusulit. Iniisip ko kung ilang tao ang matatanggap. Tanong ng isang tao sa labas. May magandang mangyayari bago ang susunod na pagsusulit, bagaman. Ang champion ay mag-aanunsyo. Sagot ng kanyang kausap. Maraming tao ang natigilan nang marinig iyon. Ang champion. Baka kung matalo nila ang champion, magiging champion din sila. Hindi mo siya kayang ipaglaban. Sa parehong antas, siya ay masyadong malakas, at wala kang karanasan. Ang mga tao sa parehong henerasyon ay hindi maaaring lumaban sa kanya. Tumanggo ang mga tao. Sa katunayan, sa banal na lungsod, napakaraming mga henyo. Ngunit sa parehong oras, mayroon ding maraming mga potensyal na kampyon. Gotcha. Naikuyom ni Tantay ang kanyang mga kamao nang marinig ang mga iyon. Mukha siyang hayop. Tumingin si Linfang kay Tantay. Yung nagsabing champion siya, yun ba yung kausap ni Tantay?